Kumain ng libre at naglakas loob pang tumakas. Burahin. Dragon. Kapitan. Nakatarget na sa atin ang Purple Extreme Thunderstorm ng Thunder Dragon. Wala nang takasan. Doon. Pumasok. Nabuhay. Sobrang ganda. Tingnan mo, ano yan? Ito ay mga inihaw na sausage na mayroon lang bago ang katapusan ng mundo. Ito ay amoy tofu. Sa base, 2 piraso lang ng insekto sa isang taon. Pagbalik, hindi yan pagkain. Ay, kung may lason na. Pero ang sarap talaga nitong tingnan. Kapitan, hindi ito guni-guni. Juicy pa at puro karne talaga. Ito, ano to? Takbo, may halimaw. Bilisan mo pa. Huwag nang humabol, huwag nang humabol. Huwag nang humabol, huwag nang humabol. Bilisan. Mas bilis pa. Tulong, gagamba. Ang daming gagamba. Kumakain ng libre tapos nagtatakbuhan pa. Burahin. Tapis. Ilang beses na kitang sinabi. Huwag kang makialam sa tindahan. Ito na ang 3 beses ngayong buwan. Ang kinakain ng customer ay tinatawag na konsumo. Bago magbayad, bakit ka ganyan? Sino ang magbabayad? Nagkamali ako, boss. Ano ba ang nangyayari? Ang isipis na antas na halimaw ay humihingi ng tawad. Pasensya na. Nabigla ko kayo. Maligayang pagdating. Restoran ng katapusan ng mundo. Ang pangalan ko ay Zhang Lingchuan. Mga araw na nakalipas. Ako at ang aking fiance ay sabay na napadpad sa lugar na ito. Nakakatawa kasi. Nagising siya na may pambihirang kapangyarihan. Agad siyang nakipag-ugnayan sa anak ng mayamang pamilya sa base. Si Chenji, gusto mo bang mag-enjoy? Yung mayamang bata ay nakatapak sa aking mukha. Panlilibak, walang kwentang walang kakayahan. Karapat-dapat lang magpakain ng zombie sa disyertong lupa. At sa katapusan ng mundo, nagising ang mga halimaw. Ang mga lungsod naging guho. Ang natitirang tao ay napilitang magtago sa mga base. Namumuhay ng palihim, pilit na nabubuhay. Ang mga nakaligtas ay nag-aaway para sa isang pirasong pagkain. Ngunit para sa akin, ang ganitong kawalang pag-asa ay simula ng aking pagbabalik. Lahat ay nagbago. Ang mga jegis na antas na halimaw ay nagtatrabaho para sa akin. Ang mga halimaw na empleyado ay nagbubukas para sa akin 24 oras. Sa sandaling itinapon ako sa bunton ng mga patay. Nakabinda ko sa sistema ng restoran sa katapusan ng mundo. Ano kung wala akong kapangyarihan? Nagsimula ang sistema, at binigyan ako ng 3 na antas na sinaunang halimaw bilang mga tauhan. Kailangan ko lang patuloy na tulungan ang mga biktima, at level up ang tindahan na ito. Maaari kong mapawi ang mga sakuna, at bumalik na may walang kapantay na lakas. Pababayaran ko sa kanila ang lahat ng utang nila, pati tubo. Ang layunin ko ay gawing pinakamalakas na restaurant sa mundo pagkatapos ng apokalips.
Ikaw, sino ka ba? Bakit mo kayang kontrolin ang mga Z-level na halimaw? Ako ang may-ari ng restaurant na ito sa end of the world. Ang pangalan ko ay Zhang Lingchuan. Kakainin mo ba itong grilled sausage? Kung hindi, ibibigay ko ito sa aso. Boss, wag po, gusto ko po, gusto ko po. Original na grilled sausage, 100 gramo ng ginto. 1,100 gramo ng ginto. Gusto mong kumain? Kailangan mong magbayad. Boss, naiintindihan ko. Bibigyan kita ng 5 ordinaryong crystal core. Hindi 10, 20. Ay, mukhang ang pagkain na ito ay mahalaga lamang bago ang katapusan ng mundo. Hindi ito para sa akin upang tamasahin. Dahil hindi ako karapat-dapat. Sino ang nagsabing hindi ka karapat-dapat? Umiling ako upang sabihin sa iyo na hindi mo kailangan ng crystal core para sa sausage na ito. Kailangan mo lang ibigay sa akin ang 100 gramo ng ginto. Isang sausage ay 100 gramo ng ginto. Isang sausage lang ito sa sistema. Paano posibleng nagkakahalaga ng 100 gramo ng ginto? Kung ang 1 gramo ay 1,700 yuan. Ang 100 gramo ay umaabot sa 170,000 ah. 3 piraso ng hotdog ay makakabili ng malaking apartment sa isang third-tier city. Talaga bang nagpapalit ng ginto para sa hotdog? May problema ba ang tainga ko? Ang bagay na ito ay mahuhulog sa kalsada at walang kukuha. Ang boss na ito ay talagang nagpapalit ng ginto para sa hotdog. Ginto. Para sa ginto, 100 gramo na sausage. Ah, boss. Ngayon, lahat ay kumikilala lamang sa kristal. Tungkol sa ginto, isa lamang itong bato. Nahulog na sa lupa, wala man lang pumulot. Pero sa tindahan kong ito, ang patakaran ay tumanggap lamang ng ginto, hindi ng kristal na core. Kaya't magpapalit ba kayo? Boss, magpapalit ako. Ako, magpapalit ako. Itong gintong kwintas at gintong singsing, lahat ibibigay ko sa iyo. Tingnan mo kung ilang piraso ng inihaw na sausage ang makukuha ko. Ihe, makina, 1 piraso. Kabuang ginto 153.27 gramo. Saktong-sakto para makapagpalit ng isang hotdog. Natitirang 53.27 gramo ng ginto. Bibigay ako sa iyo ng isang bahagi ng stinky tofu. Boss, sige po. Ah, ang sarap nito, sobrang sarap. Ang lutong at ang mayamang lasa, talagang nakakagigil na masarap. Boss, ito ang ginto na nakuha namin mula sa guho ng tindahan ng ginto. Kailangan din natin ng inihaw na sausage. Nilagang baboy, kebab na tupa, inihaw na pato. Sige na, magtrabaho ka na, huwag ka nang magtago sa kusina at magpahinga. Bilis, kumilos ka na. Nilagang baboy, pritong hita ng manok. Kebab na tupa, inihaw na pato, at amoy taong tofu, ayusin mo na lahat. Peng, halika at ayusin ang kalinisan. Huwag ka nang magtago dyan at magpahinga. Ipinagkakait mo sa akin ang mga ito. Dumating na ang boss. Huwag mong bawasan ang sahod ko, hehe. Nakita niyo ba? Ilusyon, tiyak na ilusyon. Lahat tayo ay nagkakaroon ng ilusyon tayong lahat. Bakit ang daming is na halimaw dito? Hindi ito ilusyon. Talagang may isang na level na baka jablo na nagluluto dito. At may isang baboy na naglilinis. At may isang gagamba na nagsisilbing waiter.
Sila na sobrang lakas at halos hindi matalo. Paano sila nagtatrabaho dito? At sumusunod pa sila sa utos ng may-ari ng restaurant. Ano nga ba ang pinagmulan ng may-ari na ito? Nandito na ang mga pagkain, bakit kayong nakatulala? Ding, ang inyong mga pagkain ay nandito na. Tatlong bisita. Nasa mesa na ang mga pagkain kailangan ninyo, kainin ninyo ng mabuti. Masarap. Ha ha ha. Masarap, sobrang sarap. Noon, ganito ba ang buhay natin? Ito ang lasa. Lasa ng bahay bago ang katapusan ng mundo. Masarap na sumasabog sa dila. Parang nagtatagpo ang mga ilog. Bakit ako pinakain ito? Paano kung hindi na ako makakain ito sa hinaharap? Paano ako mabubuhay? Sariwang patatas na karne. Walang kahit anong polusyon. Ito pa rin ba ang mundo na kilala ko? Kahit ang komandante ng base 004 ay walang karapatang mag-enjoy nito. Mga halaman, nakakuha ako gamit ang walang halaga na ginto. Boss Zhang, maaari ba akong magtanong? Maaari bang bumili ng isang batch ng pagkain mula sa inyo? Para dalhin pabalik sa base 004. Bago. Nahuli na ang malaking isda bago. Marami na ang namatay sa gutom sa base. Kung nais mo, ito ang magiging kaligtasan para sa ating lahat. Siyempre, maaari. Ako kasi, ay talagang mahilig tumulong. Bawas sa halaga ng inyong masaganang pagkain kanina. May natitirang 35,201 gramo ng ginto. Boss Zhang, bibigyan kita ng diskwento. Paano kung palitan natin ito ng mainit na manto? Palitan lahat, palitan. Palitan lahat, palitan. Palitan lahat, palitan. Palitan lahat, palitan. Ipalit lahat. Ang galing. Ang galing, mahigit 80 milyon. Grabe naman. Panalo talaga to. Na-unlock ang system reward, upgrade sa restaurant D2, simula na. Hindi pa aabot ng 1 buwan, legal na akong makakauwi. Sobrang saya. Ha ha ha. Zejin, bilisan mo at ihanda mo na. Ang mga pagkain na kailangang ipagpalit ng mga mahal nating customer. Baka bawasan ko ang sahod mo ngayong buwan. Boss, wag niyo po bawasan ang sahod ko. Gagawin ko na po. Kayo pong tatlo, nakapak na po ang mga pagkain na gusto ninyong ipagpalit. Maaari niyong dalhin ito anumang oras. Boss, mukhang hindi namin ito matatapos. Nag-aalok ang tindahan na ito ng eksklusibong serbisyo sa paghahatid. Kailangan lang ng kaunting dagdag na bayad. Ngunit naubos na ang ginto. Walang problema, bayaran na lang sa base. Lumabas na si Tianping para tumanggap ng bisita. Boss. Kung busog ka na, umalis na tayo. Tandaan mo, Tianping, bayaran mo ang natitirang balanse bago ka bumalik. Opo, boss. Congratulations, host, nakakuha ka ng negosyo sa katapusan ng mundo. Nakatanggap ka ng gold reserves na gramo ng ginto. A-upgrade ang End of the World Restaurant sa D2. Upgrade. Ding, congratulations sa host. Nais mo bang mag-upgrade? Mag-upgrade. Host, Zhang Lingchuan. Pasilidad, End of the World Restaurant D2. Teritoryo, Absolute Shelter Domain at level. Palawakin ng 1,500 domain at level. Host, Zhang Lingchuan, nag-set ng baril, ikalawang End of the World Storm ay malapit ng dumating the level. Ding, ang ikalawang apokaliptikong bagyo ay malapit ng dumating host, Zhang Ling, handa na ang baril.
Ding, ang ikalawang apokaliptikong bagyo ay malapit nang dumating. Sa loob ng isang buwan, ding, ang ikalawang apokaliptikong bagyo ay malapit nang dumating, itaas sa date. Mangyaring itaas ang apokaliptikong restaurant sa FE10 sa loob ng isang buwan. Kung hindi, ang sistema ay sapilitang buburahin ang host. Jiang Xiao, nabigo ang plano nating gamitin ang E-level na Purple Lightning Thunder Dragon para patayin si Lu Yongxu. Ano ang susunod nating gagawin? Lu Yongxu. Paulit-ulit na sinira ang mga mahahalagang bagay ng Jiang pamilya. Sabi ng tatay ko, kailangan siyang patayin. Ngunit nahirapan tayong makaisip ng paraan gamit ang E-level na Purple Lightning Dragon para patayin siya. Ngunit nasira ito ng restora ng katapusan ng mundo, na si Jiang Xiao. Tara, tingnan natin kung sino ang mga tao sa kabila. Tingnan mo, mga hotdog, ang mga hotdog talaga. At mayroon pang stinky tofu na nauso bago ang katapusan ng mundo. Manok, inihaw na pato, pritong manok, serbesa, at may mga sigarilyo pa. Hindi ito ilusyon. Tiyak na ilusyon ito. Dahil ang mga halaman at hayop sa katapusan ng mundo ay nahawahan. Pati ang karne ng mga halimaw ay hindi na maaaring kainin. Kumakain na lang kami ng mga insekto na ginawa mula sa ipis. Wala na kaming maiinom na malinis na tubig. Ngunit dito, napakaraming sariwang pagkain. Paano nangyari iyon? Hindi ito ilusyon. Totoong hita ng manok. Mga hita ng manok na lilitaw lamang bago ang katapusan ng mundo. Totoo talaga. Ay, kayo pala. Yun Shu. Ito ba ang walang kwentang asawa mong si Zhang Lingchuan? Bakit hindi pa namamatay ang hayop na ito? Nakakainis talaga. Mukhang kailangan kong gawin ito ng personal. Pinatay na ang basura na aso na ito. Ginoong Jiang. Sino ka para gawin ito ng personal? Hayaan mo na akong sapantahin siya ng isang kamay. Sa tingin mo, ikaw si Wang Ergao. Nakakatuwa. Nagising ka na sa iyong kapangyarihan. Basura. Huwag mong maliitin si Wang Gao. Patay ka sa akin. Dahan-dahan lang, Ergao. Baka mapatay mo siya agad. Kasi gusto ko pang malaman kung saan nakuha ang mga bagay na ito. Sa restaurant na ito. Okay, Jiang Xiao. Dahan-dahan kong papatayin siya ng isang suntok sa isang suntok. Para malaman niya na isang basurang walang kakayahang gumising ng kapangyarihan. Ang nangahas na hamakin ang aming mga marangal na may kapangyarihan ay magdurusa ng napakalupit na kapalaran. Aso. 2 aso. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Bugbugin niyo ng todo ang inutil na yan. Ha ha ha. Mas maganda kung mabalin niyo lahat ng buto niya. At tanggalin niyo ang mga mata niya. Hiwa-hiwain niyo ang mga tainga niya, isa-isa. Opo, ate. May kakaiba sa inutil na to. Talagang may kakaiba. Lahat, ilabas ang mga sandata. Itutok sa kanya. Bumangga ka sa kanya. Bumangga. Zhang Lingchuan. Ikaw, walang kwentang tao, naglakas loob kang makialam kay Jiang Chen. Susunod, mamatay ka na. Ha ha ha. Simula ngayon, ang restaurant na ito at ang babae mo ay akin na. New Mozijin. Lumabas ka at magtrabaho. Huwag kang magpakatamad. Kung hindi, babawasan ko ang sahod mo.
Isa siyang isa-da level na halimaw. Huwag kang lalapit. Puso. Tor. Ita level na halimaw. Paano magkakaroon ng isa-da level na halimaw? Impossible. Naglalakas loob kang apihin ang amo ko. Mamamatay ka sa ginhawa. Bitawan mo ako. Ako ang panganay ng pamilya Jiang sa base 04. Zhang Lingchuan, naglakas loob kang saktan ako. Hindi ka makakaligtas sa buong pamilya Jiang. Ang asong ito ay masyadong maingay, patayin mo na ito. Zhang Lingchuan. Nabaliw ka na, si Jiang Chen ay hindi lang basta panganay ng pamilya Jiang. Sinasaklaw siya ng batas ng base 004. Bakit naglakas loob kang patayin siya? Sigurado kang mamamatay ka na. Talaga ba? Ano ang gagawin natin? Ayon sa mga eksperto ng iba't ibang base. Ayon sa mga eksperto mula sa iba't ibang base, Rewetch 20 produksyon. Ayon sa mga eksperto ng iba't ibang base, ang ikalawang apokalipsis ay malapit nang dumating. Ngunit ang pagkain sa base 004 ay labis na kulang. Kahit na 3 araw, hindi na tayo makakakain ng mga insekto. Yongsu, saan niyo ito nakuha? Ginoong Long. Ito ay binili namin mula sa huling restaurant sa labas ng base. Kay Boss Zhang. Bumili. Binili namin ito. Gaano karaming crystal core ang ginastos ninyo? Commander Long. Hindi kami gumastos ng kahit isang crystal stone para sa mga pagkaing ito. Dahil si Boss Zhang ay tumatanggap lang ng ginto. Ano? Ginto. Ginto. Sinabi rin ni Boss Zhang. Basta't bibigyan namin siya ng ginto. Maari siyang magbigay sa amin ng pagkain ng walang hanggan. Ito ay inihaw na kamot, di ba? Ito ay pagkain na tanging mga mataas na maharlika lamang ang makakaranas. Kung ibebenta ito sa pamilihan, maaaring umabot ng 5,000 ordinaryong kristal. At sa black market, may presyo pero walang bumibili. At sa mga bagay na dinala ninyo, mababang pagtataya ay kailangan ng higit sa 100 milyong karaniwang kristal. Pero sigurado ba kayo na talagang ginto lang ang kailangan para makuha ang mga napakahalagang pagkain na ito? Sigurado. Kung ganoon, hindi na dapat ipaalam. Agad na kolektahin ang lahat ng ginto sa aming 004 na base. Dadating ako kay Boss Zhang na may dalang ginto. Agad na makikita siya. Dahil si Boss Zhang, maaaring maging huli nating pag-asa sa base 004. Siya ang Commander Long. Boss. Mabilis. Telepono ni Commander Song, mabilis. Ulitin mo nga. Totoo lahat ito tungkol kay Jiang Zhenchen. Dahil ang impormasyon ay dinala ng Fengli team mula sa base 004. At nagsimula na ring mangolekta ng maraming ginto ang base 004. Gusto kong mauna ka sa kanila. Agawin mo ang Doomsday Restaurant sa Jiangsheng. Hindi pwedeng hayaang plano nating kontrolin ang pagkain. Nabigo ang plano ng base 004. Ito ay utos ni General Song. Agad akong mag-aayos dito. Li Meng.
Katatapos mo lang marinig. Ngayon, bibigyan kita ng isang agarang misyon. Agad na dalhin ang tao sa Jiangsheng. Dapat ay mauna kayo bago sina Long Zhantian at ang iba pa. Kontrolin ang huling restoran na iyon sa atin. At tanungin kung saan nagmula ang kanilang pagkain. Diretso silang burahin lahat. Ito ay utos ng boss. Sa oras na ito, mayroong naglakas loob na lumabas. Nasirain ang ating plano na kontrolin ang pagkain upang makuha ang base 004. Talagang naghahanap ng gulo. Malapit na. Tama nga, may isang restaurant. Pasukin natin at tingnan. Gusto kong makita. Sino ang may ganang sirain ang ating magandang pagkakataon dito? Totoong may pagkain. Totoong may pagkain nga. Ito lahat ay pagkain mula sa panahon bago ang wakas ng mundo. Saan nakuha ng restoran na ito ang mga ito? Yenway, ang bilis naman, may mga customer na ulit. Talagang napakabuti nito. Mga Ginoo, kayo ba ay nandito para kumain? Ikaw ang may-ari ng restoran na ito. Ikaw nga. Saktong-sakto, lahat ng pagkain sa restoran mo ay kukunin namin. Ayos lang. Nag-aalala ako na walang darating na bisita para kumain. Hindi ko akalain na darating kayo. Tingnan mo, mahigit 30 kayong tao. Ngayon, talagang magkakaroon ako ng malaking negosyo. Malaking negosyo, ano? Hindi ako nandito para kumain, kundi para mang-hold up. Makinig ka, bata. Lahat kami ay mga taong may kakaibang kakayahan na umaasa sa pamilya Jiang. Kung ayaw mong mamatay, inuutusan kita. Agad, ihanda mo ng maayos ang lahat ng pagkain sa restaurant. Para madala namin. Kung hindi, siguradong mamamatay ka ng napakasakit. Dahil sa inyo. Ikaw, bata. Anong ibig mong sabihin? Bata, talagang gusto mong mamatay. Oh, medyo interesante ang A-level na may kakayahan. Ito lang ang kaya mo. Umuwi ka. Bata, gusto mo talagang mamatay. Talaga namang may lakas ang A-level na may kakayahan. Nagsisimula pa lang ito. Sana'y negosyo lang ang gawin. Kayo pa ang nagpasimula. Lumabas na ang ginseng niyo mo para magtrabaho. Kung hindi, babawasan ko ang sahod ninyo. Tara na, water tornado. Ice hafnium storm. Ganyan lang ang kakayahan mo. Ang tubig mo. Sa harap ko ay isang biro lang. Pasabugin mo. Easy, ang tubig mo para sa akin. Ay parang mga diusa sa pantaha. Kumagat ang kahoy na dragon. Halika. Tumingin ka. Sira-sira mo. Yung dragon, umuwi na ako para magtanim ng puno. Huwag kang magpahiya. Boss, huwag mo akong bawasan ng sweldo. Tinulungan ka na ng iba na patayin ang batang iyon. Nye. Yetes na antas ng halimaw. Tulong, tulong.
Bata, tapos ka na. Nag-alaga ka ng is na antas na halimaw. At pinatay mo sina Zhu Ziming at Song Dayong. Tiyak na husgahan ka ng base 004 ng kamatayan. Kamatayan. Naiintindihan mo ba? Kamatayan sa pamamagitan ng baril. Long, pangunahing komandante Long, ang ganda ng pagdating mo. Itong batang ito ay nagtaksil sa sangkatauhan. Nag-aalaga ng mga halimaw. Pinatay ang lahat ni Zhu Ziming at Song Dayong. Pakiusap, ipabaril mo na siya. Barilin mo na siya. Oh, talaga ba? Punong Komandante Long. Huwag mong kalimutan. Ang pamilya Jiang namin ang pinakamalaking tagapagtustos ng biskwit ng insekto sa base 004. Kung hindi mo parurusahan si Zhang Lingchuan, ititigil ng pamilya Jiang ang supply. Mawawasak ang buong base 004. Tumahimik ka. May isang dakilang santo na katulad ni Boss Zhang na nagbibigay sa atin ng masarap at sariwang pagkain. Sino pa ang gustong kumain ng mga insekto mula sa pamilya Jiang? Ginoong Long, ang komandante. Linisin ko. Linisin ko lang. Ang mga basura na pumasok sa aking restaurant. Dito ka. Wala ka namang tutol, di ba? Boss Zhang. Basta gusto mo. Kung kailangan mo ng tulong. Handa akong tumulong dito. Handa akong. New mo. Ano pang hinihintay mo? Ikaw, huwag kang lumapit. Huwag lumapit. Ako ang pangunahing tauhan ng pamilya Jiang. At ang batang Zhang, kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawala ng buong pamilya Jiang. Ang huling taong nagsabi ng salitang ito. Matagal nang dinala ko para pakainin ang mga halimaw. Hindi ka rin magiging eksepsyon. Zai Jin. Lahat ay pinatay. Ibinato para pakainin ang mga halimaw. Ang taong ito ay hindi mahilig sa mga paligoy-ligoy sa kanyang mga gawain. Kailangan kong makipag-usap ng maayos sa kanya sa susunod. Huwag na huwag siyang ma-offend. Kung hindi, magdadala ito ng nakapipinsalang kapahamakan sa base 004. Ginoong Long, ang komandante. Ang laki ng dala ninyo. Hindi lang ba ito para makita akong linisin ang mga basurang ito? Siyempre, hindi lang iyon, Boss Zhang. Dumating kami upang makipag-ayos sa inyo para bumili ng pagkain. Ito ang kontrata para sa pangmatagalang pagbili ng pagkain. Pakiusap, tingnan mo ito. Ha ha ha. Yaman. Kailangan pala ng napakaraming pagkain ng sabay-sabay. At kahit na bawat bahagi ay nakabatay sa pinakamababang 100 gramo ng ginto. 4,000 yuan. At kahit na bawat bahagi ay nakabatay sa pinakamababang 100 gramo ng ginto. 4,000 yuan. Sa araw na ito, 9,000 order. Sa araw na ito, 9,000 order. Araw-araw, nakakakuha ako ng halos 1,000,000 gramo ng ginto. Kung ito ay isasalin sa craft, araw-araw, nasa 10 bilyong piso ang kita ko. Diyos ko, yaman na. Talagang yaman na. Ha ha ha. Tapos na, tapos na. Sabi ko na nga ba, sa panahon ng apokalipse, sino ba naman ang mas pipiliin ang ginto kaysa sa crystal core? Hindi ba siya isang malaking tanga? Ngayon, ayan na. Siguradong nagalit na siya. Paano kung hindi na niya ibenta sa atin ang pagkain? Commander Long, ito. Boss Zhang, pasensya na. Kami ang may pagkakamali. Hindi kami dapat puro isipin na makikinabang sa iyo. Dahil sa katapusan ng mundo, sino ang nagpapalit ng pagkain sa ginto? Humihingi ako ng tawad sa iyo para dito. Sa susunod, basta bigyan mo ako ng presyo. Ano man ang dami ng crystal core na kailangan mo, gagawan ko ng paraan. Basta ibenta mo lang sa amin ang pagkain. Dahil talagang kailangan ang aming base 004. Sobrang kailangan namin ang pagkaing ito. Hindi. Alanan. Punong Komandante Long. Ang patakaran sa tindahan ko ay tumatanggap lang ng ginto. Hindi kami tumatanggap ng crystal core. Kaya ang gusto kong itanong sa iyo ay hindi tungkol sa crystal core, kundi tungkol sa ginto. Sapat ba ang dala ninyo?
dahil hindi kami nagpapautang dito. Yongsu, bilisan mo. Dalhin mo agad ang ginto na dala natin. Ibigay mo lahat kay Boss Zhang. CJ, buksan mo para kay Boss Zhang. Binabati ang may-ari na nakumpleto ang pangalawang negosyo ng katapusan ng mundo na restauran. Nakakuha ng 1,370,000 gramo ng ginto. Nakatukoy na ang inventaryo ng ginto ay umabot sa pamantayan. Gusto mo bang ubusin ang 1,000,000 gramo ng ginto para sa pag-upgrade? Mag-upgrade. Siyempre, mag-upgrade. Matagumpay na nabawas. Matagumpay na na-upgrade sa DFI-3 ang dulo ng mundo na restauran. Pinalawak ang ganap na protektadong lugar ng 3,500 metro kwadrado. Nadagdagan ng 10 beses ang balik na pinsala. Pinalawak ang ginagamit na lugar ng restaurant ng 3,000 metro kwadrado. Nagdagdag ng 10 set ng dormitoryo para sa mga empleyado. 5 na cold storage para sa mga sangkap. 10 na storage room para sa mga sariwang sangkap. Mga sangkap, patatas, kamote, kalabasa. Mineral na tubig. Walang limitasyon ang supply. Kasanayan ng empleyado. Paghahabi ng tela. Bagyong yelo. Siyam na ngipin na demonyong baboy. Sira ng hangin na kamao. Baka demonyo. Madilim na rehiyon. Eksklusibong karapatan. Bagong empleyado na pagkuha das 1-0. Pagsusulong ng lakas ng katawan sa teis na antas ng halimaw. Kayang punitin ng walang armas ang lahat ng isip na antas ng mga espesyal na kakayahan at halimaw. Tahanan. Ha ha ha. Sarap. Talagang napakasarap. Ha ha ha. Boss Zhang. Maaari ba naming tingnan ang mga sangkap na nais bilhin? Dahil ito ay mahalaga sa ang aming base 004. Kaya ba na mabuhay sa ikalawang end of the world na bagyo? Siyempre walang problema. Punong Komandante Long. Sumama po kayo sa akin. Wow! Ito ang kusina sa likod ng End of the World Restaurant. Sobrang laki naman. Ites na antas ni Boss Zhang. Ang kapangyarihan ng pagpapalawak ng espasyo ay sobrang lakas. Mas mahalaga pa, hindi lang ito may pinaka-advanced na sistema ng pagluluto. Ang kalinisan ay tiyak na. Ayon sa pamantayan ng 5 bituin bago ang katapusan ng mundo. Ito ay talagang isang himala. Ginoong Long. Ito ang imbakan ng sariwang sangkap ng aming End Times Restaurant. Nandito ang iba't ibang sariwang sangkap. At dito naman ang aming malamig na imbakan. Lahat ng karne ay nakaimbak sa malamig na imbakan. Maaari itong kunin anumang oras para lutuin at igisa. Hindi ko akalain na ako ay nasa katapusan ng mundo. Nakakakita pa tayo ng ganito kasariwang mga gulay. At mayroon pang iba't ibang uri ng karne. Pero ang mga pagkaing ito, makikita lang ito bago magwakas ang mundo. Ang dami ng pagkain dito kay Boss Zhang. Baka naman si Boss Zhang ay ang sinasabing. May isa level na kakayahan sa espasyo. Isang nangungunang makapangyarihang immortal. Tama nga. Si Boss Zhang tiyak na. Ay may isitis na. Antas ng kapangyarihan sa espasyo. Ang kusina na bigla na lang lumitaw. At ang mga pagkaing na panatili ng maayos. Ay tanging mga ganitong alamat lamang. Ang makakagawa ng lahat ng ito. Boss Zhang. Pasensya na sa aking panghihimasok. Ikaw na siguro ang sinasabi nilang. Ites na antas ng espasyo na may kapangyarihan, di ba? Kaya't inimbak mo na ang mga pagkaing ito bago ang katapusan ng mundo. Kaya't ganito pa sila kasariwa. Ites na antas ng espasyo na may kapangyarihan. Akala ko hindi ito totoo. Kung ganon, wala na akong dahilan para ipaalam ito. Hayaan na lang niyang isipin na ako ay isang is na antas ng espasyo na may kapangyarihan. Sige na, aaminin kong nahulaan mo ako.
Ako ay isang isis na antas ng espasyo na may kapangyarihan. Kaya mayroon akong napakaraming pagkain mula sa panahon bago ang wakas. Basta't sapat ang ginto na ibibigay ninyo. Ako ay walang tigil na. Nagbibigay sa inyo ng pagkain. Wow! Hindi katakatakang si Boss Zhang ay isang isis na top player na nakatindig sa tuktok ng mundo. Hindi lang sa lakas, walang katulad sa buong mundo. Kahit bago pa ang apokalipsis. May malay na siyang mag-ipon ng napakaraming pagkain. Napakagaling talaga. Ano bang kagalingan ko? Lahat ng ginagawa ko ay para lang makagawa ng pinakamalakas na restaurant sa katapusan ng mundo. Sa huli, lahat ng nandito ay dadalhin ko pabalik sa sarili kong mundo. Binabati kita, host. Matagumpay na na-upgrade sa IFI-3 ang restaurant sa katapusan ng mundo. Ngunit ang ikalawang araw ng pagwawasak ay malapit nang dumating. Mangyaring mag-recruit ng 0 empleyado ang host sa lalong madaling panahon. Promote ang restaurant ng katapusan ng mundo. Kung hindi, ang sistema ay pipilitin ang pag-destroy sa host. Ginoong Long, ang commander. Ayos na. Natapos na rin ang inyong pagbisita. Ngayon, maaari ka bang pumili ng 0 sundalo para sa depensa? Maging empleyado ko. Bilang kapalit, maaari kitang bigyan ng mas maraming pagkain. At lahat ng napiling empleyado ng aking restaurant sa katapusan ng mundo. Hindi lang 3 beses na pagkain at tirahan. Kundi makakatanggap din ng 5 benepisyo at 1 pondo. Bawat buwan ay may sahod at bonus batay sa performance. Ay, mukhang pinadali ko ang problema. Malinaw na hindi papayag ang kabilang panig. Sige, mamaya na lang mag-isip ako ng ibang paraan. Grabe, tama ba ang narinig ko kanina? Si Boss Zhang gusto palang kumuha ng 0 empleyado mula sa 004 base namin. Kasama pa ang 3 beses na pagkain, 5 benepisyo, at tirahan na tig 3,000. Tapos buwan-buwan, may sahod at bonus base sa performance. Malinaw na si Boss Zhang ay nag-aalok sa akin ng magandang oportunidad. Kailangan ko talagang samantalahin ito. Boss Zhang, tayo. Sige na. Alam ko na talagang nahihirapan ka sa bagay na ito. Tungkol sa 0 empleyado, mas mabuti pang ako na lang ang mag-isip ng paraan. Hindi, Boss Zhang, huwag kang mahirapan. Kami sa Base 004 ay handang magbigay ng 0 pinaka-elite na sundalo. Inilipat ka dito bilang empleyado. Ay, ang saya. Natapos na ang task ng sistema. May dagdag na 0 kabayo na tutulong sa tindahan. Pwede ko rin silang palabasin para mamigay ng flyers. Para mas maraming tao ang bumili ng pagkain dito sa akin. Para kumita ng ginto. Maraming salamat, punong Komandante Long. Dapat lang, dapat lang. Ginoong Long, ang komandante. Nailagay na ang pagkain sa sasakyan mo. Tapos na ang transaksyon na ito. Boss Zhang, salamat sa pagligtas sa aming 004 na base. Nagmamalaki akong kumatawan sa mga tao ng 004 na base para bumsalute sa iyo. Ah, walang anuman. Negosyo lang ito. Inaasahan kong muling bibisita ka sa aming tindahan. Anong sinabi mo? Napatay si Limeng ng may-ari ng End of Days Restaurant. Natagpuan mo rin ang baril ng anak kong si Jiang Chen. Pinaghihinalaan ko silang lahat, na napatay din ng may-ari ng End of Days Restaurant. Sumpa ng may-ari ng End of Days Restaurant. Agad na ipatawag ang lahat ng elite na may kakayahan ng Jiang family. At isama mo ang panghuling sandata ng pamilya Jiang. Antas ng mabangis na unggoy. Kailangan kong durugin ng aking sariling mga kamay ang may-ari ng restaurant ng katapusan. At ang kanyang restaurant ng katapusan. Hindi lang niya tayo pinigilan. Sa pagkuha ng pagkain sa base 004, maaaring patayin pa ang aking anak. Kaya kailangan kong patayin siya.
Boss Jayang, hindi ba masyado nang malaki ang sugal mo dito? Ang Bloodthirsty Demon Monkey ay isang level mid-tier na halimaw. Kapag siya ay nag-berserk sa laban, ang kanyang lakas ng pagkawasak ay maaaring umabot sa level na ruro. Ang pinakamahalaga, madali siyang mawalan ng kontrol. Kapag dumating ang oras at nagdulot siya ng matinding sakuna, hindi natin kakayanin ang magiging resulta. Hindi ko na ito pakikialaman. Naglakas loob ang may-ari ng End of Days restaurant na patayin ang anak ko. At hinadlangan pa niya ang plano kong kontrolin ang base 004 gamit ang pagkain. Kaya kailangan talaga niyang mamatay. Ito ang identity bracelet. Makasisiguro itong ligtas kayo dito sa End of Days City. Ang una ninyong misyon ay sa loob ng 3 araw. Idikit ang mga flyers na ito sa buong End of Days City. Tandaan, huwag kayong pahuli sa mga city enforcer. Nasa tiket ang detalyadong paliwanag ng misyon. Nasa tiket din ang impormasyon ng pinto. Tingnan niyo na lang. Boss, siguradong matatapos namin ang misyon. Pangakong matatapos namin ang misyon. Dalhin niyo ang inyong mga wristband. Sige na. Tianpeng, lumabas ka dito. Nasan ka na naman, nagtatago at tamad? Maniwala ka, babawasan ko ang sweldo mo. Boss, wag naman. Nagkamali ako, gagawin ko na ang trabaho ko. Huwag bawasan ang sweldo, please. Bilisan mo at linisin ng maayos. May bisita na namang dumating. Magsimula ng maglinis ng maayos. May bisita na namang dumating. Gusto kong makita kung ano talaga ang meron sa restaurant ng katapusan ng mundo. Ngayon ang iyong araw ng kamatayan. Bakit si Jiang Zhenchen ang nandito? Bakit si Zhang Lingchuan? Ikaw na walang silbi. Ikaw ang pumatay sa anak kong si Jiang Chen at si Li Meng. At nagbenta ng pagkain sa base 004. Tama. Ang anak mo at manugang mong si Liu Yunshu. Sila ang pinatay ko. At ang pagkain ay ako rin ang nagbenta sa base 004. Kaya ngayon, sumama ka sa kanila sa ilalim ng lupa. Ang yabang mo. Sayang, gamit mo lang ang bulok na baril at kanyon. Hindi mo ako kayang patayin. Sa ganitong araw sa susunod na taon, malamang ito na ang araw ng kamatayan ng buong angkan ng Jiang. Lahat magpaputok na. Sirain agad ang restaurant na ito. Gusto kong gawing karne ang walang hiya na yan. Ipaghiganti mo ang anak ko. Fire! Ha 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 ha. Zhang Lingchuan. Isa kang mayabang na inutil. Sa matinding pambobomba ko. Siguro ni abo mo wala nang natira ngayon. Ganyan ang sinasapitan ng mga kalaban ng pamilya Jiang. Ha 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 ha. Kung hindi mo ako ililigtas, sino pa ang magliligtas sa akin? Dugong uhaing demonyong unggoy. Lumabas ka at iligtas mo ako. Zhang Lingchuan. Ikaw, aaminin ko, may kakaiba talaga ang baluti mong yan. Akala mo ba talagang kaya mo akong baliktarin gamit lang yang kaunting paraan ng pagbalik ng atake? Masyado kang naive. At sobrang binabaan mo ang halaga ng pamilya Jiang. Kaya nakatayo ang pamilya Jiang dito sa base 004.
Sa disyerto ng tao sa loob ng daan-daang taon. Dahil ito sa pundasyon ng pamilya Jayang. Ites na antas ng halimaw. Kung ang unggoy na ito ay nagkaroon ng sakit na panggugulo. Iyan ang iyong pundasyon. Sobrang mahina talaga. Dahil sa ganitong is na antas ng halimaw. May 3 akong ganito sa aking katapusan na restaurant. 3. Dahil hindi ka naniniwala, tila isang palakas sa balon. Hayaan mo akong maging mapagbigay at buksan ang iyong mga mata. Ipakita natin ang mga ito. Ang aking mga munting kayamanan. Paano ito posible? Paano ka nagkaroon ng ganitong lakas? Ang dami mong sinasabi. Baka ng baka, Tianping at Habi ng Seda. Ano pang hinihintay ninyo? Tapos na ang pag-init, simulan na. Zhang Lingchuan. Kahit may 3 ka, ano ngayon? Ang demonyong unggoy ng pamilya Jayang ay lumalakas sa harap ng kalaban. Ngayon, ito ay naging ligaya at handang mamatay para sa akin. Ano kung ito ay naging ligaya? Hahaha, batuhin mo ako. Bugbugin mo ako ng todo. Nakatuklas ang sistema ng mataas na halaga ng target na antas ng dugong unggoy. Ang target na ito ay pinipilit na alipinin ng masamang tao gamit ang mababang kalidad na mental na kadena. Wawasakin ang lahat ng bagay sa loob ng 10 kilometro. Nag-trigger ng emergency containment mission. Magkontrata at pakalmahin ang nag-aalalang bloodthirsty demon monkey. I-recruit siya bilang opisyal na empleyado ng Doomsday Restaurant. Siyempre, ito ay isang napakahusay na deal. Siyempre, kailangan ng pera. Mga 30,000 gramo ng ginto lang. Ibigay, bilhin siya, tanggapin. Agad-agad. Nasa proseso ng pagbuo ng mental na kumpirmasyon na kasunduan. Pinapakalma ang nalalapit na mawalan ng kontrol na dugong buhos na unggoy. Ha. Zhang Lingchuan, nakita mo na ba, ikaw na walang silbi? Ito ang lihim ng pamilya Jayang. Yung 3 hayop mo na maganda pero walang silbi. Hindi kayang pigilan kahit isang atake ng unggoy. Hahaha, dumating na ang iyong katapusan. Dugo ang unggoy, tigilan mo na iyan. Sugod ka na at durugin siya. Pira-pirasuhin mo ang kanyang mga buto. Dugo ang unggoy, anong ginagawa mo? Bumagsak ka na. Durugin mo sila. Ikaw, narinig mo ba? Inuutusan kita na durugin sila. Imposible, talagang imposibleng mangyari ito. Nagbago na ang panahon. Ano ba talaga ang ginawa mo? Sabi ko na, nagbago na ang panahon. Durugin kita, durugin. Ang unggoy na ito ay tuluyan ng nakawala sa iyong kontrol. Paano mo naman maisip na makikinig ako sa iyo? Na isang masamang amo na umaabuso sa mga manggagawa. Hindi mangyayari. Ang dugo ng demonyong unggoy ay isang kayamanan na ipinasa ng aking angkan sa loob ng daan-daang taon. Ito ay pag-aari ng aking angkan sa bawat buhay. Paano ito magiging taksil? Anong uri ng mahika ang ginamit mo? Dugo ng demonyong unggoy. Sige, durugin mo ang ulo na puno ng basura. Boss. Sandali lang. Salita siya. Cantonese pa. Hindi, sigurado akong nababaliw na ako. Na nakakulong at pinigilan ng higit sa 100 taon. Ang hindi dapat tumawag na demonyong unggoy ay marunong magsalita ng Cantonese. Talagang nagrebelde na siya.
Uhaw na demonyong unggoy. Gusto mo bang magrebelde? Patayin mo na siya. Inuutusan kita na patayin siya. Tumahimik ka, ikaw na walang kwentang tao. Ikaw, napaka-emo mo. Chismis ng chismis. Parang langaw. Hindi lang isa. Isang grupo ng mga langaw ang lumilipad sa paligid ko. Isisisis. Sobrang ingay talaga. Ang ingay na sumasakit na ang ulo ko. Hindi ako ang amo mo, hindi mo pwedeng. Patay na ang pinuno ng pamilya. Nag-alsa na ang demonyong unggoy, tumakbo na tayo. Dali, bumalik tayo sa base. Toro, baboy ramo. Nanonood pa kayo ng palabas. Pinalayan niyo ang isang tao mula sa pamilya Jayang. Nabunyag ang sikreto ng restaurant. Buong sahod ngayong buwan ay ibabawas. Hindi mo pa ako pinapapunta sa paglilinis. Dugong buhos na unggoy. Maligayang pagdating sa aming katapusan ng mundo na restaurant. Mula ngayon, ikaw na ang empleyado 004 ng aming katapusan ng mundo na restaurant. At bibigyan kita ng pangalan. Mula ngayon, tatawagin ka na Boss, Baji at New mo. Linisin ang mga basura ng pamilya Jayang. Pagdating ng umaga, babalik na sina Lu Yongsu at ang iba pa. Siguradong marami silang dadalhing bisita. Opo, boss. Nakita mo ba? Yung sinasabi kong katapusan ng mundo na kainan ay nandyan sa harap. Ngayon, lahat kayo, hawakan ng maayos ang inyong ginto na nahukay mula sa mga guho. Dahil basta't may ginto kayo sa kamay. Makakain ninyo ang iba't ibang masasarap na pagkain na gusto ninyo. Talagang may inihaw na kamote at kebab na tupa. Pati na rin ang mga nakasulat sa mga sinaunang aklat tungkol sa braised pork at hotdog. Hindi pa ako nakakain ng karne. Pero sabi ng nanay, matamis ang karne. Tama ba, ate? Matamis nga. Basta't mahanap mo ang ginto mula sa mga guho. Makakain mo na ang matamis na karne. Yay! Sandali, wag magmadali ang lahat. Magpila muna tayong lahat. Mauna na akong pumasok para sabihan si Boss Zhang ng End of Days Restaurant. Boss Zhang, nadala kita ng mahigit 1,000 na mga customer. Pwede ba silang kumain dito ngayon? Siyempre pwede. Magaling talaga si Lu Yongsu sa pagpapatupad. Dinagdagan niya ako ng ganito karaming customer. Ang galing talaga nito. Si New Mowang at Chanping may trabaho na. Sige po, boss. Ang lutong at bango. Ito ba ang lasa na tinutukoy sa mga sinaunang aklat? Hindi ko akalaing matitikman ko ito gamit ang ginto. May isang restaurant. Siguradong may pagkain sa loob. Ano pang hinihintay natin? Pasukin mo at kunin mo. Kuya, mag-ingat ka, baka may daya. May daya siya, kuya. Kuya, mag-ingat ka, baka may daya. May daya siya, kuya. Iswi, lalo ko ngayong gustong makita kung mas matibay ang buhay niya. O mas matigas ang kamao ko. Sa ganitong bulok na lugar lang, karapat-dapat ba talagang ikaw pa ang pumasok? Nandyan ang kuya sa labas. Pupunta ako, may pagkain niya. Bata, alam mo ba kung kanino ang teritoryo ng Jiangsheng? Naglalakas loob kang magtayo ng tindahan dito. Ibigay mo lahat ng supply. Bibigyan kita ng buo mong katawan. Bata, kausap kita. Anong ginagawa mong patay? Ngayon, kailangan kitang gawing giniling na karne. Patayin mo ako. Ano ka bang klaseng halimaw? Bitawan mo ako. Halimaw! Lumabas ka, Tianping, at maglinis ng basura. Dumating na ang boss. Pumasok ka at tingnan. Ay, kailangan na namang maglinis. Walang dagdag na bayad ang boss. O, may mga bagong papatay na naman.
Easy, isang matabang baboy ang may ganang magyabang. Mataba pero mailakas ng loob. Alam mo ba kung sino ako? Huwag mo siyang hayaang makapagpunches. Ah, kuya, ites na antas ng halimaw. Nagkamali ako, pakiusap, pakawalan mo na ako. Tuloy mo ang iyong season. Walang paraan, mangarap ka. Ginoong Zhang Lingchuan. Ako si Wei Dingguo, ang kalihim ng pambansang depensa ng Dragon Country. Matagal na kitang narinig. Zhan Qian. Ihampas ang grupong ito ng mga sirang transaksyon at patayin sila. Walang awa. Isang munting regalo mula kay Ginoong Zhang. Walang anuman. Si Kapitan Wei ay hindi tumatanggap ng gantimpala ng walang dahilan. Ang aking alituntunin ay pantay na kapalit. Hindi ko matanggap ang ginto na ito ng libre, kailangan kong palitan ito. Palitan ito ng mga supply. Si Ginoong Zhang ay may mataas na prinsipyo. Talagang walang kapantay ang ating mga mandirigma. Impossible. Paano magkakaroon ng ganitong sariwang pagkain sa katapusan ng mundo? Tiyak na ito ay isang ilusyon. Subukan mo. Ang tunog na ito, ang katas nito, ay parang tagsibol bago ang katapusan ng mundo. Sobrang sarap. May pag-asa na ang ating bansa. Boss Zhang, ito na lang ang natitirang stock mo, di ba? Mayroon tayong higit sa 100 milyong tao sa ating bansa. Kung ikaw lang, ano ang kaya mong ipuno? Huwag kayong paluloko sa kanya. Tinuturuan mo ba akong magtrabaho? Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Si Ginoong Zhang ay handang tanggapin ang ginto na walang may gusto. Kapalit ng pagkain para sa atin. Napakalaki ng pagmamahal niya. Song Chengshan, tinatanggal ka na bilang Deputy Commander. Lumayas ka sa base. 1,500 gramo ng ginto. Gusto niya ng kamote, di ba? ₱150 toneladang kamote. Walang utang, walang labis. 15 milyon gramo ng ginto ang papasok. Ibabawas ang 1,000,000 gramo. Panandang pandagdag. Opisyal na na-upgrade ang last meal restaurant sa DHI-4. Tapos na ang pag-upgrade. Naglabas ng emergency na misyon. Harapin ang ikalawang apocalypse na bagyo. Pakiusap sa host na agad kumuha ng 500 empleyado. Kung hindi, sa pilitang buburahin. TFA. Enye. Ayan, meron na. Mga kaibigan, may magandang balita ako para sa lahat. Ang restoran na ito ay nag-aanyaya ng 500 na regular na empleyado. Ang mga matatanggap ay may libreng pagkain at tirahan. 3 beses sa isang araw ay may sariwang pagkain. Nagbibigay ng komportableng tirahan para sa mga empleyado. Tamang oras ang pagbigay ng sahod tuwing buwan. May bonus pa sa katapusan ng taon. Boss Zhang, ikaw ang aming malaking tagapagligtas. Handa akong magtrabaho sa restoran habang buhay upang suklian ang iyong kabutihan. Salamat, Boss Zhang. Dapat tayong maghanda ng mabuti. Ayos, lahat ay magsuot ng wristband. Maghanda na para sa mga bisita. CJ, Zhang Lingchuan, ipapadala kita sa impyerno. Hello, ito ba si Feng Shansheng? Pinatay ng Zhang Lingchuan ng Last Days Restaurant ang kapatid mo. Naglakas loob siyang patayin ang kapatid ko. Tatanggalan ko siya ng balat. Restoran ng katapusan.
Bata, ikaw ang walang takot na may-ari ng restoran na ito. Ibigay mo agad lahat ng supplies. At magpakamatay ka sa harap ko. Kung hindi, lilipulin ko ang lahat ng nasa lugar na ito. Bakit ang isang-isa na level na halimaw ay pumunta rito mismo? Kahit mamatay, gagawin ko ang lahat para makuha ang oras ng pag-atras ni Ginoong Zhang. Feng Shan, huwag mong galawin si Ginoong Zhang. Hindi ka pakakawala ng base 004. Lu Yongxue, umatras ka. Ano ang sinabi mo kanina? Sobrang malakas ng hangin, hindi ko narinig ng mabuti. Sino ang nais mong patayin? Talaga ba? Pero huwag mag-alala. Ikaw. Anong ikaw? Ngayon, papatayin na kita, ikaw na masamang tao. At patayin din ang batang ito. At pagkatapos ay ang restaurant na ito ay magiging sa akin. Umalis. Pa. Pa. Hindi ka marunong makipaglaban, bata ka. Nang aambush ka sa akin. Papatayin kita. Papatayin. Ay, ay. Mamatay ka na, bata. Anong masama sa paghamak sa iyo? Kahit mga langgam, naglakas loob pang tumahol sa harap ng tindahan ko. Pagsasampalin siya ng buwis na baka. Boss, sira ng hangin na buwis na kamao. Dalawang ises na antas na halimaw. Ate, kuya, tulungan niyo ako. Feng Shan, talagang inutil ka. Isang ises na antas ng may kapangyarihan. Napagpalo ng isang baka at isang baboy hanggang sa maghanap ng ngipin. Nawala mo ang mukha ng lungsod ng kasamaan. Kung hindi mo kaya, umatras ka. Tingnan mo si Sanjay. Wasakin mo ito para sa akin. Boss, paano mangyayari iyon? Isa na namang is na antas ng kapangyarihan ng unggoy. Masyadong matigas ang ulo ng maliit na unggoy na ito. Isang grupo ng mga mabababang uri na nagtatangkang hadlangan ang mga hakbang ng aking masamang lungsod. Dahil sa lakas ng kidlat.
Maliit na magandang babae. Maliit na gagamba. Maging masunurin ka at maging aking alipin na babae. Pwede pa kitang iwan ng buo ang katawan mo. Ito ba ang lihim ng restaurant ninyo? Pagkatapos ng araw na ito, magiging pribadong imbakan ng pagkain ko na ang lugar na ito. Tumakas. Kukunin ko ang buhay mo. Kusina ng kain. Akala mo ba makakaalis ka pa rito ng buhay? Hahaha. Restoran ng hapon, hahaha. Zhang Lingchuan. Akala mo kapag pinatay mo sila lahat, mananalo ka na. Ang kasamaan ay nagmumula sa iisang ugat. Nabubuhay sa kailaliman. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Ibigay niyo sa akin ang inyong mga kaluluwa. Zhang Lingchuan. Hahatakin kita. At ang mga langgam sa buong lungsod. Sama-samang bababa sa impyerno. Ano ba ito? Ano ba talagang klaseng halimaw ito? Kahit ang mga Diyos ay hindi na makakapigil. Mamamatay na tayo dito. Babala, babala. Nakakaranas ng pag-atake mula sa sobrang dimensional na enerhiya. Ang kasalukuyang depensa ng shield ay tuluyang masisira sa loob ng 60 segundo. Aktibado ang Ultimate Emergency Mechanism. Maaaring gamitin ng host ang lahat ng ginto. Piliting buksan ang dimensional na channel ng espasyo at oras. Pwede kang magdala ng malaking yaman. Ligtas na bumalik sa modernong mundo. Magpatuloy na maging mayaman. Aircon na pagkain. Pera na walang katapusan. Mukhang talagang kaakit-akit. Ngunit sa kasalukuyang dimensyon, kasama ang Jiangsheng at lahat ng nilalang, ay ganap na aalisin ng sistema. Sampung. Siyam. Pito. Zhang Lingchuan. Sumama ka sa lungsod na ito at maglaho na parang alikabok. 6. 5. 4. 3. Bumukas para sa negosyo. Huwag kailanman iwanan ang mga customer. Hindi na aalis. Restoran ng huling araw. Babala, ang sapilitang pagkuha ay magdudulot ng ganap na pagkawala ng mga ari-arian. Kumpirmahin. Gawing ganap na zero ang natitirang mga ari-arian. Kumpirmahin. Ilagay mo ang 15 milyong gramo ng ginto sa account ko. Ibagsak. Hihi. Ngayon, ito ang tunay na saya.
Sa katawang ito, poprotektahan ko ang aking Panginoon. Unang tira. Ito ang tunay kong tindahan. Bayaran mo, gagawin ko. Papalakarin kita sa huling landas. Si Rain. Ito. Anong kapangyarihan ito? Mamatay kayong lahat. Lipulin sila. Kahit na natitira na lang ang huling patak ng kapangyarihan. Kailangan kitang putulin. Hindi. Ang aking masamang lungsod. Sandaang taong yaman. Ayaw kong sumuko. Ibigay mo sa akin. Sukugin. Ayaw kong tanggapin. Naubos ang pangunahing enerhiya ng sistema. Sobrang pag-ubos, bumagsak ang mekanismo ng depensa. Kailangan. Bumalik na sa dati ang gabi. Ito ay pakiusap, Ginoong Zhang. Buksan muli ang restoran. Naghihintay ako. Handa akong ibigay ang lahat. Huwag magmadali. Lahat ay may bahagi. Lahat ay makakain. Ginoong Sidu. Yung sinasabi mo na madaling makuha. Pinakamahusay na delikasi bago ang katapusan ng mundo. Kahit na kayang pumatay ng nag-iisa sa masamang yuansu na napakahusay na tao, ay nagbebenta ng starch sausage dito. 300 gramo ng starch sausage. Dahil dito, 200 gramo ng tunay na itim na baboy na sausage. Kung hindi bibili, huwag hadlangan ang nakapila sa likod. Boss Zhang. Unang pagkikita. Narito ang 100,000 gramo ng ginto. Narinig ko may self-service na ihawan at hotpot pa kayo dito. Nireserba namin ang buong lugar.
Itong mga hiwa ng karne at ang sesame sauce na to. Parang pagkain ng mga Diyos to ah. Yung mga sikat na chef sa Haitian City namin. Ano nga ba ang kinakain nila dati? Kung puro karne lang, nakakasuya rin. Kumuha tayo ng iba pa. Ito ang 82 taong lumilipad na mautai na nakasulat sa mga sinaunang aklat. Sobrang sarap. Boss Zhang, dagdagan ko pa ng 500,000 gramo ng ginto. Pakirefill ng aking baso. Aba, nakabawi na naman tayo. Babala, nasa panganib ang buhay ng empleyado. Dapat bang gumastos ng 5.5 milyong gramo ng ginto? Puwersang alisin ang selyo. Itataas ang 4 na sa rurok ng is na antas. Bawasan. Anuman ang halaga. Itaas mo sila sa pinakamataas. 5.5 milyong gramo ng ginto ay naibawas na. Nagre-recover ang buhay ng kawani. Ano nang nangyayari? Ang lakas sa loob ng unggoy na ito ay tumataas ng eksponensyal. Ha ha ha. Mamatay. Hindi. Hindi ito possible. Agad na umabot sa rurok. Tumakbo.